Minsan, kahit gaano kasakit ang nangyari, may parte sa'yo na umaasa pa rin. Umaasang baka this time, magbabago na. This time papahalagahan ka na. This time, kayo na talaga sa tamang timing. Pero may tanong na hindi masagot ng puso. Pag-ibig pa ba to o attachment na lang? Kasi may mga taong binabalikan natin, hindi dahil sila ang tama, kundi dahil sila ang nakasanayan, sila ang comfort, sila ang pamilyar. Psychologically, the brain misses the routine more than the person. Kaya minsan ang echo ng kahapon, mas malakas pa kaysa sigaw ng realidad ngayon. Hindi absence nila ang sumasakit, kundi yung future na inimagine mo pero hindi nangyari. At dito nagiging komplikado ang second chance. Ito ba ay pag-asa o pag-uulit ng parehong pagkakamali? Ito ba ay healing o slow motion self-destruction? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 brutal truths. Bakit tayo bumabalik? Kailan tama ang second chance? At kailan ito hindi love, kundi pagpapahirap sa sarili? Number 1. We don't miss the person. We miss the story we wrote in our head. Kapag nagmahal ka, hindi lang tao ang minahal mo. Minahal mo ang version niya sa isip mo. Kung paano mo siya nakikita, kung anong future ang nabuo niyo sa imagination, kung paano mo inisip na magbabago siya pag tumatagal ang relasyon. Kapag nawala siya, hindi lang siya ang nawala, kundi yung buong kwentong pinaniwalaan mo. Psychologists call it emotional projection. You fall in love not only with who they are, but with what your heart hopes they could become. Kaya masakit hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil iniwan ka ng pangarap na kasama mo siya. Kaya kahit may red flags, kinukumbinsi mo sarili mo, siguro nagbago na, siguro nagmature na, siguro ako ang mali. Maaring hindi mo hinahanap ang tao, hinahanap mo yung feeling nung simula, yung sweet version niya, yung promises, yung effort nung bago pa masira. At ito ang madalas na hindi natin inaamin, hindi mo sila namimiss. Namimiss mo yung peace nung panahong mahal mo sila. At akala mo mahal ka rin. Namimiss mo yung certainty sa isang mundong puno ng uncertainty. Ang problema, minsan hindi sila ang nagbago, nabuksan lang ang mata mo. At masakit ang gumising, lalo na kung panaginip ang mas pinili mong panindigan. Number 2. Are you going back because you healed or because you're lonely? Maraming bumabalik hindi dahil tapos na ang sugat, kundi dahil ayaw nilang sanayin ang sarili nilang mag-isa. Loneliness can imitate love. Yan ang pinakadelikadong illusion ng puso. Kapag nasanay ka sa taong nandyan palagi, kahit mali ang trato, kahit kulang ang respeto, kahit paulit-ulit ang sakit, the mind will crave the pattern, not the person. Hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil natatakot kang magsimula ulit. The brain fears the unknown more than the painful familiar. Ask yourself, pag naalala mo siya, masaya ka ba? O natatakot ka lang mapag-isa? Kasi magkaiba ang kailangan kita sa ayokong mag-isa. Magkaiba ang mahal pa kita sa ikaw lang ang nakasanayan ko. Baka ang namimiss mo ay presence, hindi relationship. Baka ang hinahanap mo ay routine, hindi pag-ibig. Harsh truth. Kapag bumalik ka ng hindi healed, hindi second chance ang mangyayari. Part 2 ng chapter na hindi mo natapos basahin. At ganun din ang ending kasi pareho pa rin kayong parehong tao na umalis dati. So before mo sagutin ang knocking past, tanungin mo muna sarili mo, nagbago na ba ang puso o natakot lang ang utak? Number 3. If they hurt you, why are you still negotiating your worth? Kapag nasaktan ka ng tao, hindi lang puso ang nabasag, pati self-worth mo nagdugo. Pero eto ang masakit sagutin. Bakit kahit nasaktan ka na, parang ikaw pa rin ang nagtatanong ng, ako ba ang nagkulang? Ako ba ang dapat mag-adjust? Ako ba ang dapat humingi ng pasensya para lang bumalik ka? Psychologically, when someone damages your heart, they also create doubt in your identity. You start lowering your standards, hindi dahil hindi mo alam ang tama, kundi dahil natatakot kang wala nang ibang pipili sa'yo. Pero eto ang totoo. Kung pinaglalaban mo pa rin ang taong hindi kayang ipaglaban ang halaga mo, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Bargain na ng self-respect. Love can forgive, yes, pero love should never require begging, apologizing for existing, or shrinking yourself just to fit someone's limited view of you. Kung ang pagmamahal ay parang pagsusulit, bakit ikaw lang ang paulit-ulit na nagre-review? Pero siya lagi may pahinga, excuse at free pass. Never negotiate your worth with someone whose price tag for you is lower than your value. If they made you feel less when you gave your most, ask yourself, are you in love or are you afraid to walk away? Number 4. A second chance means nothing if the pattern is still the same. Ang second chance ay hindi magic button na pag pinindot mo, gaganda bigla ang lahat. Hindi dahil nagbalikan kayo, healed na. Hindi dahil may sorry, solved na. Sorry without change is just pain with a reset button.
At ang pattern, laging mas malakas kaysa promise. Kahit ilang ulit niyong sabihin na magbabago na tayo, kung pareho kayong bumabalik na walang natutunan, walang naproseso, at walang binago, hindi kayo nagkaroon ng second chance. Nagkaroon lang kayo ng same story, different month. Psychologically, the brain repeats what is familiar, even if familiar means hurting. Kaya maraming relationships hindi nag-e-end dahil walang love, kundi dahil paulit-ulit ang cycle. Away, iyak, sorry, sweet, tapos balik sa dati. At tinatawag yan ng psychology na trauma bond loop. Hindi love ang nagpapatira, kundi emotional addiction sa roller coaster. Before ka bumalik, ask this. May pagbabago ba? May accountability ba? O sorry lang ulit? May effort ba? O puro nostalgia ang kinakain? Because second chances are not gifts. They are agreements. And agreements require evidence, not excuses. Kung babalik ka, sana hindi dahil namimiss mo ang kayo, kundi dahil handa na kayong baguhin. Hindi lang ang isa't isa, kundi ang ways ninyo sa isa't isa. Number 5, a second chance. When love hurts but teaches. So, second chances are not rewards. They are tests. Pag binigyan ka ulit ng pagkakataon, hindi ibig sabihin na panalo ka. Minsan ibig sabihin nun, tinitingnan ka ng tadhana kung nagbago ka na. Love will hurt you but sometimes, hurt is the only teacher that forces us to grow. Kaya ang second chance ay hindi para sa taong marunong magmahal, kundi para sa taong marunong matuto. Aminin natin, may mga pagkakataon na ang puso natin nangingibabaw sa isip. Kahit alam nating mali, kahit alam nating kaya tayong saktan, bumabalik tayo. Hindi dahil mahina tayo, pero dahil umaasa pa tayo. Pero tandaan mo, kung ang second chance ay inuulit niya lang maging first mistake, hindi yun love, yun ang cycle. A second chance is powerful only when two people decide to grow, not just stay. Kung babalik ka, siguraduhin mo, hindi ka babalik sa dati, kundi papunta sa dapat. Because the real purpose of a second chance isn't to restart the past, but to prove you're ready for the future. Listen, hindi lahat ng bumabalik kailangan tanggapin. Minsan, hindi second chance ang hinihingi nila, kundi second opportunity para ulit kang sirain. Hindi dahil may naramdaman ka, obligado kang magpakatanga. Mahal mo siya? Oo, pero tanong, mahal ka ba niya o mahal niya lang yung benepisyo ng presensya mo? Kung aalis siya ng walang paliwanag, hindi mo siya dapat tanggapin ng walang kondisyon. Hindi ka rest house na pwede niyang puntahan anytime na pagod na siya. Hindi ka charger na babalikan niya lang kapag low battery siya sa atensyon ng iba. Ito ang totoo. Second chance works only kung may first change. Kung pareho pa rin ang laro, mas malala pa ang magiging tama mo. Kasi dati inosente ka. Ngayon may memo ka na. Kaya pag nagpauto ka ulit, choice mo na. Sa dulo, hindi love ang nagpapalaban sa tao, kundi self-respect. Masakit magmahal, oo. Pero mas masakit ibenta ang dignity mo sa presyo ng baka nagbago siya. Huwag kang mamuhay sa pag-asa, habang siya namumuhay sa pagkakataong uulitin. Kapag kinakapitan ka ng nakaraan, hindi yun pagmamahal. Yun ay attachment, guilt, loneliness o convenience. At hindi mo responsibilidad gamutin ang taong pinipili ka lang kapag wala siyang makitang ibang option. Give second chances, pero hindi second slavery. Kung babalik siya, dapat may pagbabago. Kung wala, bitawan mo ang kamay bago niya bitawan ang pagkatao mo. For more videos, please subscribe to my channel, likes and share.